Nagkwento sa akin ng isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si congressman ko at sinabihan siya. Nung nakita ko na nagsabi si Zaldico tanggalin niya ang confidential funds ng Office of the Vice President. Nabiktima tayo ng fake news. Paniwala natin ang taong bayan sa kasinungalingan. Yun ang hindi talaga tama. Hindi talaga dapat palagpasin na. Ang galing no? Ang galing lang. Kung talagang eto nga sadya o pinag-isipan din talaga nila BP Inday Sara na magpabugbog sa umpisa tapos titira sila dito sa impeachment trial, pwede. Pwede naman. So, nakakadala din, Attorney Vic, na hinaharang ka ng wala namang dahilan. But ayaw magkaroon ng changes in Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isyu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, isyu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Alright, magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga kayon. Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Araw ng Martes, May 27 dito sa Pilipinas. Konting kembot na lang at June na. At simula na naman ang pasukan, tag-ulan, impeachment trial, syempre yung inaabang-abang natin dito sa issue ng bayan sa Pilipinas, no? I-shoutout muna natin syempre yung mga members natin, Sir Larry Milagros Tan, Lorna Tovera, Florina Dacumos, Rose Enriquez, Tina Majos Bongo, si Ma'am Lorna Dani Ubaldo, Manik Sangko, pati na rin si JU Production. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa Joe Malone TV. I-shoutout muna natin din yung mga viewers natin abroad, OFW, yung mga nasa Qatar, Netherlands, Switzerland, Hong Kong, Japan, Singapore. Shoutout po sa inyo lahat. Hindi ko kayo may isa-isa pero laking pasalamat po ang inyong lingkod sa pagsuporta nyo sa akin. Pati na rin dito sa lokal sa Visayas, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa Joe Malone TV, sa pagsuporta nyo, sa pagmamahal nyo sa mga Dutertes. At higit sa lahat, sana hindi kayo mag-skip ng ads. Paki-double check na rin kung nakasubscribe kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang at paki-click yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin. Araw-araw, simulan na natin. Bago pa magpatumpik-tumpik-tumpik, SMNI. Hain ng cyber libel cases si Senador Ramon Bong Revilla Jr. Yan ang sinasabi ko sa iyo. laban sa mga individual at grupong umano'y nasa likod ng orchestrated na pagpapakalat ng fake news online. Mga kasinungalingang anyay malaki ang naging epekto sa kanyang pagbulusok sa ika-14 na pwesto sa 2025 senatorial elections. Yan. Si Troy Gomez magbabalita. Sa isang panayam, iginiit ni Revilla na malinaw na orchestrated o planado ang pagkakalat ng fake news laban sa kanya sa social media. Tungkol ako sa nangyari dahil nabiktima tayo ng fake news. Paniwala natin ang taong bayan sa kasinungalingan. Yun ang hindi talaga tama. Hindi talaga dapat palagpasin na. Dagdag pa niya, kailangan umanong managot ang mga nasa likod nito upang maprotektahan ang katotohanan at maipaalam sa mga botante, lalo na sa mga kabataan, kung ano ang tunay na nangyari.
Ayon kay Attorney Raymond Fortun, legal counsel ng senador, nakatakdang magsampa ng cyber libel cases sa Revilla laban sa mga personalidad na nasa likod ng papanirang post online. Tinatayang nasa 5 hanggang 10 vlogger, social media users at website operators na nagpakalat ng maling impormasyon ang kakasuhan. Ano kaya yan? We will choose kung sino yung the ones who deserve really, no, to be charged and who should be made responsible for this. To serve as an example as well to the public. Hindi naman kinakailangan na lahat, no? Pero definitely there has to be somebody. Isa sa mga pinakakontrobersyal Uy, sino na yan? peking post ay ang nagpakalat umano ng pahayag na isinasangkot si Revilla sa hindi pagsasauli ng umano'y 124 milyong piso, bagay na Naku! maliing itinanggi ng kampo ng senador. Naku. Senator Revilla was falsely charged before the Sandigan Bayan for having misused his PDAF. He was rightfully acquitted from these false charges in 2018 and in 2021. He has no pending case in any court of law since then. Binanggit din ni Fortun na bagamat hindi nila direktang itinuturo ang anumang political camp sa kanilang paunang pagsusuri ay walang indikasyon na sangkot ang grupo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. It's all a question of just putting all the individuals together and then trying to see the commonality. There appears to be a commonality, but the only commonality that I can provide at this time is that it has nothing to do with the Duterte group. Samantala, ipinahayag ni Revilla na hindi lamang fake news ang nakaapekto sa kanyang kampanya, ngunit naniniwala siyang ito ang may pinakamatinding epekto sa kanyang pagkatalo. Hindi naman tayo onion skin, no? Dahil marami na akong pinagdaanan sa public service. Talagang matindi. Lahat na siguro ng pinagdaanan ko na eh. Pero yung mapaniwala natin ang taong bayan sa kasinungalingan, yun ang hindi talaga tama. Kung nangyari ito noon, this time siguro, I will not allow it again. Kailangan mapanagot sila. Inaasahan na sa mga susunod na linggo ay may sasampa na ang mga kaso sa tulong ng NBI at aktibong pakipag-ugnayan sa mga online platforms tulad ng Facebook upang matukoy ang mga nasa likod ng peking impormasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Sino Gomez kaya Cabulan, yung nag-post na SMNI News. yun? Yun ang sinasabi ko. Buti na lang, wala akong post na gano'n. Ang sabi ko lang, yung budot, di naman yun. Sumayaw naman siya talaga. Sumayaw naman siya talaga. Kaya hindi fake news yun, di ba? Well, anyway, ayan na naman. Social media influencer na naman, mga vloggers na naman ang naituturo. Hindi ko kinukonsinte yung mga fake news. I don't like fake news either. Hindi talaga natin, syempre fake news talaga yun eh. Kaya nga talagang napaka-careful din ako na hindi ko maisiwalat yung fake news sa inyo kasi baka ma-adapt nyo. Kasi gano'n na nangyayari. Di ba? Halimbawa, yung source ko, fake news. O di ma-adapt ko ngayon, fake news. Hindi ko na double check. Tapos binalita ako sa inyo, fake news pala. O di kumalat na ng kumalat. Doon na nangyari. Doon na nangyari. Kaya talagang ako, request ko lagi talaga sa inyo, lagi ko sinasabi na doon kayo manood doon sa mga reliable sources, reliable na mga political vlogger, reliable na mga vlogger na hindi kayo dinidiktahan, di ba? Meron 'yan. Meron 'yan na hindi kayo dinidiktahan na pag porket galit siya sa isang politiko, kailangan pati mga viewers, mga audiences niya galit din, di ba? Parang kinontrol nyo naman yung audience nyo. Huwag ganun. Dito sa atin, tayo mga political vlogger, ilatag lang natin yung mga issue, ilatag lang natin yung mga dapat pag-usapan, yung mga issue ng bayan, ilatag lang natin and let the people decide for themselves. Hindi tayo magdidictate kung ano ang dapat, 'di ba? Ilatag natin, let's say, yung Duterte, 'di ba? Sinabi ko sa inyo, in-explain natin sa inyo, vote wisely, vote straight Duterte, pero kung ayaw nyo, hindi ko naman kayo mapipilit, 'di ba? Hindi naman kayo uto-uto, 'di ba? Hindi naman kayo uto. Hindi, ano 'yun eh, kumbaga, totoo naman 'yan. Pwede sabihin ko sa inyo, personal wish ko, personal na opinion ko, okay lang ba pakiboto yung Duterte? Pero it's up to you naman, 'di ba? Kung galit kayo kay Philip Salvador, o ayaw nyo kay Philip Salvador, ayaw nyo kay Kibuloy, kayo pa rin naman na masusunod eh. 'Di ba? Ang hindi ko lang magusto dun sa mga ibang political vlogger na para bang
ini-encourage pa niya kayo, dinidiktahan pa kayo na wag niyong ano yan ha, ano yan, never again, never forget. Parang gano'n na, parang you have your own di ba? Malaki na kayo, malaki na tayo, you have your own decision, you can stand with your own opinion, di ba? Dito latag-latag lang, transparent lang. Latag ko sa inyo, then sabihin ko yung opinion ko, yung reaction ko, kaya tinawag na reaction vlog to, then it's up to you kung ano ang susundin nyo doon. Di ba? Gaya niyan, nasisisi na naman yung mga social media influencer dahil sa mga fake news na yan. Yung mga nagpapakalat kasi ng fake news, grabe naman kasi talaga malicious naman talaga yung mga post nila. Kumbaga parang hindi na siya reaction More of ano siya statement na, oh, ganito, yung 124 million, ibalik mo, ganyan-ganyan, ninako mo, gano'n. Yan, wala naman silang credible na ebidensya. Pero naniniwala ako na yung mga gumagawa nun, malalaki rin yung mga nasa likod nun. Di ba? Malalaki din at may mga pera din yun na pangsagot sa mga demanda na yan. Di ba? Panoorin natin yung next natin. Nako, ito nga pala. September 2023, merong lumabas na press release ang Makabayan Block. Sabi nila, may meeting kami with Congressman Martin Romualdez. Pinag-uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds. September yon. Pagkatapos noon, nagkwento sa akin ng isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si Congressman Ko at sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Ang sagot naman sa kanya nung kaibigan ko na congressman, alam mo, si Inday Sara, walang pakialam sa pera yan. Magtatrabaho yan kahit anong budget. Alam niya yan. Dahil alam din yan, limitado ang pera ng gobyerno. Kaya magtatrabaho yan. Trabaho lang ang gusto niyan. Galing, no? Galing. Talagang, eto ano ko lang teorya ko lang Siguro talagang hindi siya nagsalita sa Quadcom. Intentional, no? Halimbawa lang. Intentional siyang hindi nagsalita para talagang matuloy yung impeachment. 'Di ba? Pag natuloy yung impeachment, siyempre doon na maglalabasan niya, kanya-kanyang ebidensya na yan. Ito yung mga ilalabas niya yun. So, sino ang natrap? 'Di ba? Sino ang natrap ni VP Sara? 'Di ba? Ito siyempre si Romualdez, saka sila Sadico, at saka yung mga Makakabayan Block. Yan ang kinorner niya. Kumbaga nagpabugbog muna siya 'di ba? Nagpabugbog muna siya sa Quadcom, sa social media, para matuloy yung impeachment. 'Di ba? Lakas ng loob ni BP Inday Sara na yung impeachment gusto niyang matuloy dahil gusto niyang magkaroon ng bloodbath. Kasi doon, didinggin kasi doon ng patas Didinggin ng patas. May ilalatag niya yung ebidensya niya. It's either yan, yung sinasabi niya, o meron siyang document, o meron siyang video. Doon sila na corner. Nagets nyo? Maaari kasi. Pwede kasi, di ba? Pwedeng nagpabugbog muna si Sara, which is yun nga yung nangyari sa kanya sa Quadcom, di ba? Yung si Laika na detain pa, kumbaga na contempt pa. Nagpabugbog muna sila, 'di ba? Tapos sa bandang huli, ito na pala yung bangon. Kasi alam ni BP Inday Sara mga kurakot 'di ba? Hindi naman siya pwede magsalita na, "Oh, mga kurakot kayo na wala siyang ebidensya." Hindi naman siyempre mahirap 'yan, 'di ba? Malicious 'yan. Eto, pinagulong niya ng pinagulong, binakbakan niya ng binakbakan hanggang sa makarating sa impeachment. Kaya feeling ko, ngayon nare-realize na itong mga to, yung mga kalaban ni Sara, na putya, naisahan tayo ni BP Inday Sara. Biriin mo, binugbog natin ang una, akala natin tayo na panalo, pinadala natin yung si Tatay Digong sa dahig, tinuloy natin yung impeachment trial, di ba? Hinabol nila, magko-close na. Hinabol nila. Tapos ngayon, mag-i-impeachment trial na by June, July. Tapos ito na, nakalatag na pala, naka-ready na pala si BP Inday Sara. Tama si Atty. Sal Panelo. Sasabog lahat ng baho ng bawat isa dahil sa discarding ginawa nito ni BP Inday Sara. Sinabihan siya. Inulit pa niya yung tanong. Tinanong niya yung congressman, sigurado ka ba na hindi magagalit si Inday Sara? Sabi niya, hindi. Kaya kung makita ninyo, doon sa budget hearing ng Office of the Vice President, ay dinefend namin ng maayos kung paano gagamitin ang confidential funds. Napapabilis ang trabaho, napapadali ang trabaho, dahil nakatarget yung mga proyekto. Pero pagkatapos nung plenary namin sa House, ay
kaagad na lumabas, di ba? Walang 2 oras lumabas ang statement ni Congressman Zaldico. Ano sabi niya? Unanimous decision ng party leaders under the leadership of Congressman Martin Romualdez, tatanggalin namin ang confidential funds. At para hindi halata na inaatake nila ako, tinanggalan din nila yung mga iba pang mga departments ng kanilang confidential funds. So nakikita nyo, bumulong ang Makabayan Block kay Martin Romualdez. At dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin, at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. At ang ginawa niya, tanggalin yung budget. Alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenary ng House. Hindi ko alam yon. Kasi nasabihan na lang ako nung kaibigan kong congressman pagkatapos na. Nung nakita ko na nagsabi si Zaldico, tanggalin niya ang confidential funds ng Office of the Vice President. So doon ko na lang naintindihan na aatake sila gamit ang confidential funds. Dahil sumunod nun, October, ay merong dated na October na Impeachment na yan. audit memorandum ang Commission on Audit. Tapos meron silang October 3 na audit memorandum ang Commission on Audit. So sunod-sunod yun, nakita mo. Naglabas ng press release ang Makabayan, nag-defend kami ng budget namin, nagsalita si Zaldico, lumabas ang mga AOM ng COA, September, October. Kaya yan din yung rason. Nung nakita na namin at na-confirm namin doon sa audit memorandum ng COA na ito na yon, confirmation ng pag-atake. Kasi hindi pa kami confirm doon sa unang tanggalin namin yung confidential funds sa OVP. Ang confirmation namin, noong nagba-budget hearing sila, at doon sa budget hearing, tinatanong nila, may AOM na ba? May AOM na ba? At nakita namin lumabas na. Yun yung confirmation namin na ito yung pag-atake. Kaya nung fourth quarter ng 2023, hindi na ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang confidential funds. Kasi sabi ko sa kanila, kahit gaanong tamang gamit natin dyan, gagawan nila ng mali yan. Bubutasin nila yan at aatakihin tayo gamit ang confidential funds. At ang patotoo nito, kung makita ninyo, noong House hearing, noong August 27, 90% ng mga tanong, confidential funds. Kahit na 2024 at 2025, wala ng confidential funds ang Office of the Vice President. So yan yung Kabisado ni explanation Sarah. ko. Mahabang explanation ko. Bakit pa tayo mag-question and answer? Para atakihin ninyo ako? Tapos, alam naman nating lahat. Congressman Zaldico, Congressman Martin Romualdez lang ang nagdidesisyon sa budget ng bayan. September 2023, Diba? Nagets nyo? Ang galing no? Ang galing lang. Kung talagang eto nga sadya o pinag-isipan din talaga nila BP Inday Sara na magpabugbog sa umpisa tapos titira sila dito sa impeachment trial, pwede. Pwede naman. Pwede mangyari. Pwedeng tama tayo Pwedeng tama tayo na talagang ganun lang ka-confident si BP Inday Sara na sinabi niya, sige, gusto ko matuloy ang impeachment trial, gusto ko ng bloodbath. Dahil siguro naisip niya, may mga ebidensya ako, naisip niya na may mga video ko, may mga evidence ako, at alam niya na talagang hindi siya nangurakot ng pera. Diba? Na talagang kaya niyang panindigan yung mga ibinibintang sa kanya. Kaya nga excited na rin ako nung una sabi ko, sana hindi matuloy. Sana hindi matuloy yung impeachment, ma-dissolve. Gaya ng mga sinasabi nila Atty. Sal Panelo, nila Atty. Raul Lapbino na hindi ka makakatawid, di ba? Kasi nga, kailangan nila mag-umpisa, balik sa umpisa, di ba? Parang ganun yung sinasabi sa mga nakaraang video natin. Noong una sabi ko, sana wag na matuloy. Pero ngayon, mas gusto kong matuloy. Para makita talaga natin. Kasi dyan, meron magiging, may trial, may court yung Senado.
siguro may imbestigahan nila yan, makikita nila, masisiwalat nila kung sino ba talaga yung mga nakurakot ng pera. So, lilitaw ang mga pangalan yan. Nila Romualdez, nila Saltico, yan, Makabayang Black, BP Inday Sara, lalabas din. Tatay Digong, baka lumabas din ang pangalan dyan. Mas maganda, mapag-aralan nila, di ba? Mailatag sa kanila yan. Nang sa ganun, malaman natin talaga kung sino talagang mayayari sa kanila. Pero di ba, confident na confident eh. Si BP Inday Sara, I'm sure na planuhan na rin yan. Kung talagang patibong lang ni BP Inday Sara to, yung pabugbog siya sa umpisa, tapos sabay bangon sa dulo. Pagbangon niya sa dulo, nakalatag, lahat legal, di ba? May mga court trial, eh boom! Sabit ang mga may pangalan dyan, sigurado. Attorney Vic, Attorney Vic, kumusta ka na after sa election, at ang result, kumusta na po kayo? Well, kagaya ng maraming bumoto sa atin at bumoto sa Duterte, disappointed sapagkat hindi natin malaman yung talagang tunay na diwa ng halalan at tila dinidikta na lamang ng iilan at ng makina kung sino yung mga tatanghal na 12 senador. Ako naman ay sadyang nanahimik at minarapat kong respetuhin yung proseso at iproklama yung 12 tinanghal na senador. But for those who have been messaging me, ipinaglalaban ko po kayo sa balit maunawaan sana ninyo. Hindi ho kasi talaga tayo yung victim effect eh. Ayoko yung biktima eh. Ayoko yung paawa o yung pababy na nadaya. Kasali ho talaga yun. Ang buenas lang ng mga mandaraya, wala ho lang ako mahawak ng ebidensya, maharlika eh. Kanya hindi ko mapukpok. But I know that the result would have been different kung hindi pinakialaman. Nakita naman natin yung daming grupo nagreklamo, NAMFREL, PCRV, yung UPI, at kung ano pa mga professional IT groups. But I leave it to well-meaning people like you, like Attorney Glenn Chong, like the Third First Studio, si Joey Cruz, at yung iba-iba pa na magdiskurso niyan para naman hindi masabing tayo ay hard loser or sour grape. But nonetheless, kahit na kinalikot yung resulta, ay hindi pa rin may tatanggi na milyon-milyon ang tumangkilik sa hakbang ng may isog, ang tumangkilik sa inyong lingkod. Maraming salamat po sa inyo. yun. Actually, ang dami pong na-disappoint talaga, dahil nakita namin, ako mismo na nagsusupport talaga sa inyo, nakita namin yung OFW votes, yung Mindanao and Visayas votes, talagang pasok yung Duterte 10. So, para sa akin, para sa amin, na nakatutok din talaga ng eleksyon, isa po sana kayo sa nanalo, but since ikaw na rin nagsabi na, hindi tayo dito nagsa-star grading, at ipaubaya natin dyan sa, like mga eksperto or magdadaling kung paano, balangkasin itong naganap na mga discrepancies during election season. Ganun pa man, Attorney Vic, ano ang mensahe mo dahil nakita naman talaga namin na talagang sinuportahan ka ng OFW majority ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa. Talagang Attorney Vic Rodriguez ang inilagay nila sa balota. Nakakataba ng puso, it's very humbling. Binoto ko to, Duterte na ko. Narinig ng ating mga overseas Filipino workers at yung ating mga Filipino migrants. At marami ako natatanggap na invitation, Maharlika, at mga kababayan na magpunta sa iba't ibang lugar. Sisikapin ko po, mas mahaba po yung ating panahon ngayon. Hindi po tayo sa cloud ng 90-day period to campaign. At ito naman depende po sa pamasahe. Basta may pamasahe, mapakakapunta po ako sa inyo. Marami rin ang nakakatuwa, Marlica. Marami nag-o-offer na mag-sasagutin nila yung pamasahe, yung hotel. Maraming salamat. Hindi po tayo basta-basta tumatanggi. Subalit tayo ko po maging pabigat. Hindi ko po ginampanan yung papel na pabigat mula bata ako hanggang ngayon. At wala ko akong planong simulan. At I recognize yung inyong pong generosity and yung graciousness. Pero magsisikap po tayo, marunong tayo magtrabaho. Basta meron na po tayong pamasahe, sisikapin ko po maikot kayong lahat upang upang palad at magpasalamat. At yung mga kaibigan natin dyan sa Estados Unidos, sa New York, sa California, ang problema lang, ngayon pwede ko na maikwento, Maharlika. Punta ako dyan, ako'y na-detain ng immigration eh. And pagka tinatanong ko kung anong dahilan, wala naman silang maibigay na dahilan. So, I'd like to think that it's something politically related. Kaya lang yun nga, hindi ko ugali yung pabiktima ba, yung nagpatawa, yung sayang talaga to si Atty. Ako yung na-detain. I've been detained twice for no apparent reason. Nangihinayang ako kay Atty. Vic, pero di bale, at least, baka sa 2028 kasabihin niya na si BP Inday Sara tumakbo. And was released eventually, dahil nga wala naman silang may kaso sa akin at wala talaga akong kaso. Hinaras lang ba? Hinasel lang ako pagpasok. Dinelay. I know. So, alam na alam ko po yan, mga kababayan. So, nakakadala din, Attorney Vic, na hinaharang ka ng wala namang dahilan. But, ayaw magkaroon ng changes in treatment sa'yo.
in the future, na hindi Well, ka na ma-detain. Sana dahil yung una, 1.5 oras. Medyo tolerable pa, pero alam naman ninyong lahat na pareho tayo, lahat ng tao sa lahat ng nationality. We only have 24 hours a day. And we Yes. value every minute of it. Nung ikay i-detain sa loob ng immigration ng 1.5 oras, alam ko naman, walang basihan. Sige lang, naintindihan ko naman, border control, they have all the right to check yung lalabas at papasok ng kanilang bansa. Pero nung pangalawa na, nung ako ay nagpunta na ng California to meet you for our book signing, Maharlika, nitong January 2025. Ito hindi na biro, mahabang oras na ito eh. Halos 3 kalahati o mag-4 na oras. Bawal magtelepono, walang kumakausap sa'yo, at hindi sinasabi bakit ka iniipit doon. Yung mga nakasabay ko, naubos na lahat sa kwarto, ako na lang natitira eh. And nagugutom, hindi ka naman basta makakain doon dahil nandun lang yung vending machine eh. Grabe So, ginagawa ako naman, the worst that can happen back then, airport to airport, okay lang din, uwi ako sa aking pamilya, sa aking pamamahay, okay din yun. But nakakadala lang na sayang ng oras eh. Sa Europe na lang tayo. Pagkakita tayong visa, wala pa akong visa eh. Anyway, so yun po yung kwento. At least naikwento na rin ni Attorney Vic. Yun po yung nangyari, grabe. Naghihintay kami sa labas ng airport for, couple of hours. At wala pa siya. Kaya nga kinakabahan na ako. Baka ako naipabalik ng walang reason. But good thing, natuloy yung ating book signing. Very political, motivated, I believe. So anyway, Attorney Vic, yeah. So, ang gusto kong tanungin sa'yo, syempre umikot ka sa buong, not only buong Pilipinas, sa buong mundo. Ano yung parang tumatak sa'yo na mensahe ng ating isang kababayan o mga kababayan sa iyong pag-ikot na na-meet mo sila, nag-reach out ka sa kanila, yung mga hinaing nila about, sa bayan or pangarap nila. So, meron bang nagtatak sa iyong isipan? Meron. Ang pinakatumatak sa akin, Maharlika, Corruption. napakarami pa rin mga Pilipino na nagmamahal sa Pilipinas at nagmamalasakit sa kapwa nila Pilipino. At yung nakikita natin, Yung mga leader lang ang hindi, no? Yung mga leader lang ang walang concern, walang malasakit sa bayan nila. Yung mga iilan, yung mga kilala natin mga korap. Well, sila lang naman, yung mga walang pake. Kung mahirapan tayo, walang pake kung magdusa tayo, magsakripisyo tayo, pumila tayo ng mahaba, hindi natin makakuha yung mga benepisyo natin for as long na nakakapakurakot sila. Well, sila lang naman yung walang concern eh. Pero biriin mo, yung mga nasa baba, yung mga Pilipino to kapwa Pilipino, well, tayo lang naman yung nagtutulungan din talaga eh, no? Kaya nga sabi ko, grabe ko naman meron doon sa machinery na yan, nila. Na nakakapag-dictate kung sino mananalo. Di ba? Sana, alam mo yun, nakaka-armahin din ka. ang part of being a Filipino at yung mag-decide ng Pilipinas, manipis na bahagi lang yan eh. Unfortunately, sila yung nandoon sa position of power na sila ang nagsishape ng polisiya, maging polisiya, sila yung nagmamaneho ng ating, kumbaga isang barko tayo, isang bangka tayo, sila yung kapitan at sila yung pumipihit at nagmamaneobra kung saan tayo patungo. But napakarami, I think the majority of the Filipinos, matitino, mahal ang Pilipinas, may malasakit sa Pilipinas at maganda yung kanilang aspirasyon, pangarap at layunin pa rin. Manipis lang na bahagi yung talagang saksakan ng korap. Unfortunately, nandyan sila sa position of influence and power sa Senado, sa Kongreso, sa Executive Department. Yun ang nakakalungkot. Yeah. So, that's good to know. Talagang ang mga kababayan natin ay marami pa rin talagang makabayan at umaasa na mabago yung ating mahal na lupang sinilangan. So, Attorney Vic, recently, di ba, yung ating pinaglalaban na buy scam, na tinatawag natin buy scam, ay naudlot na naman ang oral argument. Indefinitely. So, pwede mo bang i-share sa ating mga kababayan, sa tingin mo anong dahilan kung bakit ito ay laging napupustpone? Well, unang-una, merong unang naging petisyon laban sa 2024 action ng gobyerno sa administrasyon ni Bongbong Marcos, yung pangingialam at pagkuha ng 60 billion pesos worth ng PhilHealth funds. Kinuha nila mula PhilHealth yan at yan nga, idininig sa Korte Suprema. Nakita naman natin, narinig natin, yung naging palitan ng mga kagalang-galang na hukom ng Korte Suprema at ng mga petitioner at ng depensa ng gobyerno. Talagang talo gobyerno. Hindi nila mapaliwanag at talagang there is no justification why they took the 60 billion pesos from PhilHealth and put it back doon sa Treasury, sa National Government Fund. Hindi nila mapagtanggol yun. This was 2024. Hindi na nila mapagtanggol yung unconstitutionality ng ginawa nila. Mas lalong hindi nila mapagtatanggol itong anomalya, unconstitutional, illegal, immoral, invalid 2025 budget. Kanya yun lang ang nakikita kong dahilan eh.
kung bakit lagi na-postpone. Originally, April 1, 2, and 3 scheduled for oral argument. It was moved to May 19 and then nagmosyon na naman ang gobyerno at sinasabi na i-consolidate yung panibagong petition. The question that is being asked sa akin at kay Congressman Sid Ungab, ano na ang nangyayari? Yon. Bagamat rinerespeto natin na yung kaso ay nakabinbin sa Korte Suprema at pinapahalagahan ko yung naging mabuting paalala ni Senior Associate Justice Marvick Leonen at pinaaral niya sa amin yung isang kaso, yung mga bagay na dapat namin pwedeng idiskurso sa publiko at hindi dapat idiskurso dahil ayaw na nila ma-preempt yung kaso. Kaya lang wala kaming choice ni Congressman Sid Ungab, Marlica at mga kababayan sapagkat pinopospone nga ng pinopospone. Kami naman ay may pananagutan din bilang Pilipino at petitioner, si Kong Sid bilang halal na kongresista ng 3rd District ng Davao. Kami ang nagsampa ng kaso, kami ang naglahat ng mga anomalyang proseso sa Vice Cam, kaya marapat din siguro na bigyan kami ng laya ng Korte Suprema na sagutin yung mga inquiry ng taong bayan kagaya mo, ano na ang estado Yes. ng 2025 national Kaya pala budget. tumahimik eh, no? Hindi po ito mapagtatanggol ng gobyerno at hindi nila maitatanggi na this is unconstitutional. And as a lawyer, I think the only reason why they keep on pushing for the resetting and the rescheduling of the hearing, pag ito ay na-desisyonan na unconstitutional, whether totally in whole or in part, meron tiyak na mananagot dito criminally and could be a ground for impeachment for signing, authorizing, and approving an unlawful piece Bongbong. of legislation which is now known as the 2025 General Appropriation Appropriations Act. Law, yung 2025 National Budget. Kanya, yun ang tinitingnan naming anggulo. Bakit napopospone na napopospone? Yeah. So, Ang tanong dyan, stop na natin. Ang tanong dyan, kailan yan? Kung talagang impeachable yan, nade-delay, syempre, nire-respeto din naman natin yung desisyon ng ano. Pero di ba, ewan ko, di ba? Kaano no? Di ba? Ang tanong dyan, hanggang kailan yan? Pag natapos na yung termino ni Bongbong, 3 years na lang. Si Attorney Vic na nga lang din nagsabi na 2027, pag nagpasahan ng COC, parang wala na yan. Parang nagle-lame duck na yan. Kumbaga, hihintayin na natin yung susunod na election kasi pag nag-file ng COC, pagpasok ng January 2028, ano naman yan? Campaign period naman yan. So, busy-busy na ulit hanggang sa matapos na yung termino ni Bongbong. Well, mga kayon, abangan natin kung ano yung mangyayari sa impeachment trial, yung sinasabing bloodbath ni BP Inday Sara. And at the same time, malinaw naman na sinabi ni Attorney Vic yung about to sa Vice Cam na na-delay, and kumbaga, indefinite eh. Hindi alam kung kailan pa magkakaroon ng hearing ulit. Indefinite yun. Ibig sabihin, walang hanggang sa magbigyan sila ng notice, doon pa lang. And tanong, hanggang kailan yan? Di ba? Alright mga kayon, maraming salamat sa pagtutok. Joe Malone TV, issue ng bayan, nating pag-usapan.